sa ating mga kababayan. Kung may makita po tayong mga ganitong species po na endangered, kung pwede lang po, i-report po ninyo dito sa Menro para po ma-actionan natin yung mga ganito kasi endangered na po sila. Kailangan po natin silang bantayan at i-preserve. Kasi marami din silang na-contribute sa ating environment, yung mga biodiversity natin. Papunta po tayo dito sa Minangan Norte para i-rescue po ang isang eagle daw na biktima ng isang bagyo. Kumusta eh? Kapsot. Nakapsot? Nagkakapsot? Yung mabalimutan mo mga ikwain mo ato eh. Hindi, kanda ko na ni Sir Taktay. Wen, mapang ko i-submit tapta dito iti Menro. Nabasa po siya kaya ganito. Pinainom ko. Dilamigan. Pinainom ko Taktay ngayon lang. So, isa po itong Rufous-bellied eagle. Ibig sabihin Rufous, pula yung kanyang dibdib. So, juvenile pa po siya. Bata pa ito. Pero, he can feed itself. Kasi makikita natin, malalaki na yung kanyang mga kuko. So, kailangan itong ma-rescue, ma-submit sa Menro para ma-injectan siguro ng pampalakas. Tawag mo itawag ka na, baka makuha endangered tayo. So, nagkamot kaya na son, mayat ti, kuha na. Pa lang ti instinct na. Paano po nakuha ng inyong anak yung agila, ma'am? Ano po, sir, nakita niya sa bundok. Ano pang nangyari nung nakita niya sa bundok? Nahulog sa kahoy? Nahulog po siya sa puno daw, tapos siniligtas yung anak ko, pinulot niya, tapos inuwi niya dito. Mahina po siya noon, kaya pinakain ng anak ko yung live na tilapia. Nagtaran niya, tapos sinusubuan niya. Opo, nag-message po siya sa amin at in-advise po namin na huwag siyang pakakainin ng bigas. Wala po. Wala naman po. So, dahil mahina po yung eagle natin, kinakailangan ma-injectan ito ng glucose and B-complex para magkaroon siya ng energy. So, bahala na po dito yung mga vet and may mga nurses po na mag-aalaga dito.